Ayan guys, ang aming gagawing pag-aaral ngayon, School of Prophecy. Meron itong bali siyam na topic. Pero ang kukuhanin lang namin yung mga importante, introduction, saka yung mga kailangan ng mga kapatiran. God willing, magkaroon pa kami ng maraming time ay maaral namin lahat. Kung sino yung naka-analyze, yung nakalista talaga, nakasama sa Bible, ito yung mga legal prophet ng Panginoong Diyos na ating pong inaano. Kasi yun naman nakasulat sa Bible. Si Enoch, nasulat lang siya nasulat lang siya doon sa Genesis na siya ay matuwid at naging kasama niya ang Diyos at siya ay hindi rin nakaranas ng kamatayan. So, pero doon sa mga minor and major prophet, hindi po siya nakasama sa Bible. So, kaya, ayun. So, ang unang-una na talagang, kaya masasabi ko si Moises ay masasabi natin propeta rin. Pero, yun nga, si Isaias, si Jeremiah, si Ezekiel, yan po yung mga major prophet. So yun. Si Abraham pas, prophet yan pas. Nag-prophesy lang siya, pero hindi niya yun office. Pag sinabi kasi office of the president, yun si Ferdinand Marcos yun, office niya yun. Bakit dito sa Genesis pas, chapter 20, verse 7? Anong sabi? Sabi dito, yung Panginoon yung nagsabi dito, sabi niya, ibalik mo siya agad sa kanyang asawa, propeta ang asawa niya, at ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Si Abraham? Opo pa, si Abraham. Kasi ito yung tagpo nung dininay ng Sara na asawa niya si Abraham. Pwede. Ano nga siguro sila? Kasi tatlo yan sila. Si Abraham, si Jacob, saka si sino ba yan? Mga anak na niya yun, si Jacob at saka si Isaac. Kasi yung first prophet Si Isaac at si Ismail, anak ni Jacob. Kasi yung Anak ni sinasabi Ismail. doon na ano yung parang, di ba, sabi nga nung babae sa yung babae sa ganun na sila ang ng balo na ito. Sino ba yan? Jacob. Si Jacob. Jacob, anak po yun ni si Abraham, may anak si Isaac. Oo. So Isaac ang anak ay si Jacob at si Pero Esau. sila talaga ang kinikilala ng Diyos na kasi sila ang pinaka ng mga laging binabanggit. Kasi nung nabasa ko sa Abraham naman. ano ba yun, sa Kings of the first prophet in the Bible. King Solomon, laging nababanggit sila. Ayun. So pwede yun si Abraham. O kasi nag-prophesy yan eh. Pinaprophesy niya yung niya doon sa kanyang anak. Nung pinag-pray niya yun. Pero yung talagang lehitimong nilagay ng mga prophet sa Bible, sila yan, Isaiah, yun talaga yung gamit ng mga propeta. Sino po nagtayo ng school? Yun sila Elijah. May po sila, School of Prophet. Bawat lugar, merong prophet, 50. Pag naghagis. Asa si Ate Jay? Okay, tuloy, meron pa po bang ibang katanungan. Pero yun po yung sinabi ni Sister Ivy, tama po yun kasi nakasulat dun mismo yung Diyos nang usap sa hari. Sa Bible hindi magkamali ang Diyos na nakasalat. Amen. Tayo, minsan kulang tayo sa kaalaman kaya nag-aaral tayo. Ayun. Kasi minsan ang mga mga scholar dyan sa Bible na yun, minsan nagkakamali pa rin. Okay, yan, School of Prophecy. Ito yung curriculum.
So, prophetic ministry. Ito po yung sabi dyan, in the past days, ito yung sinabi sa Prophet Joel. Ito minor prophet siya. Prophet Joel. And the last day, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see vision. Old men will dream dreams. So yan po, no? Ayan. Sa end time po ito, boys, will have vision. Inulit lamang po yan. Parehas din yan noon. So, at sabi po sa Acts 1:8, but you will receive when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Sabi ibang salin, in the uttermost part of the earth. Ayan. Curriculum, ito po yung ating yung kabuuan po ng mga aaralin natin, pero dahil gahol tayo, kulang sa panahon, ay isisilik lang po natin yung mga talagang kailangan po natin para may guide tayo po. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, i-guide tayo, at ako rin po ginagamit para turuan po kayo, turuan tayo ng proper na kung paano po tayo makikinig sa salita ng Diyos. Makikita rin natin dito yung 4 na resource. Sabi ng iba, 3 lang daw yung source, pero 4 po yun. 4 yung source ng kung may yung pagmumulan. Kaya dapat ma-discern natin kung ito ba ay galing sa Diyos. Maliban sa Diyos, meron pa pong ibang gaya sarili natin. Baka yun ay sa isip sa lang natin. So mamaya na po yung iba, i-ano natin. So ito po yung basic training for prophetic ministry. Introduction po yung una nating tatalakayin. So ipinapakita lang po dito sa short na ito, short part na ito, yun po ang ating mga curriculum. Ayan. Sa first chapter po, the purpose of prophetic ministry. Ayan. At pangalawa, sa chapter 2, prophet and the prophecy. Ayan. Chapter 3, learning to hear the voice of God. So, kasi kung kagaya si Samuel, di ba? Nung bago pa siya, pero nandun talaga yung kabutihan ng puso ni Samuel, at talagang siya itinalaga ng nanay niya sa Diyos, dahil sabi niya, lagi siyang binubuli nung dalawang asawa ni Elkanah eh. Yung isang babae na maraming anak, at saka siya na walang anak. Si Hana, binubuli lagi siya. Baog ka. Kaya naghihimutok lang siya, naghihinagpis at umiyak sa Panginoon. Kaya dininig. Sabi, Lord, kung bigyan mo ko ng anak, ay tatalaga ko ito. Bigyan mo ko ng anak na lalaki. At yun nga, binigyan siya ng anak na lalaki, which is si Samuel. So, kaya nung unang nandun na siya kasama ni Eli dun sa church. So, matanda na si Eli no, at halos hindi na niya maaninag yung mga bagay-bagay. Pero si yung siguro si Elijah. Ha? Elijah? Si Eli ay isang parang siya yung nakatalaga parang yung high priest noong time na yun. So kaya doon inilagay ni Hana yung kanyang anak na si Samuel. Hanggang sa siya ay lumalaki na, at nung minsan nangusap yung Diyos sa kanya. Hindi niya alam na yung Diyos yung nangusap. Kaya talagang kailangan matuto tayong makinig sa pangusap ng Lord. Sabi niya, Panginoon ba yung tawag niya kay Eli? Tinatawag niyo po ako? Hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa pangatlong beses.
na perceive ni Eli, nangusap siguro ng Diyos kanya. Pero nung mahabang panahon na yun, walang tahimik ang Diyos, hindi siya nangusap. Kaya, ayun, sabi ni Eli, kapag narinig muli, sabihin mo, sige po Panginoon, magsalita kayo at nakikinig ang iyong lingkod. So kaya yun. So ibig sabihin, pinapakita rito yung learning, yung pag-aaral ni Samuel kung paano makikinig sa tinig ng Panginoon. So kaya tayo ngayon din, baka hindi natin alam, merong hindi lang 3 yung source, kundi 4. Ang mas magandang kuhanan natin ng source ay yung Panginoong Diyos o yung Holy Spirit. Espiritu ng Diyos. Amen? At pang-4, the language of God. Yan yung ating mga aralin. At pang-5, judging and receiving the prophetic words. I-judge mo kung ito ba talaga galing sa Diyos. Yan po yung pang-5. At i-receive mo po yun. Kung alam mo talagang galing sa Diyos, kung galing sa evil spirit yan, bakit mo i-receive? Diba? Prophetic word. Bakit mo i-declare, i-release, hindi naman galing sa Diyos. So magkakagulo ang kongregasyon. Kaya dapat aware tayo sa mga bagay na yun. At aralin natin kung saan ba nanggagaling yung mga boses na yan. Hindi lahat ng ating narinig o naramdaman ay galing sa Diyos. Kaya sabi nga, test your spirit. So, titistingin natin kung ito'y galing talaga sa Diyos. Ayan. So, sa chapter 6 ay yung receiving and ministering the gift of prophecy. So, dito yun. Makukuha natin yung kung paano siya tatanggapin at paano i-minister. Sabi ko nga, in a right time, in a right place, kasi ang Diyos ay Diyos ng kayusan eh. So, kung meron ka ng gift ng prophecy, so, tuturuan ka rin ng Holy Spirit na kung saan siya yung nagkaloob, kung paano ito i-minister, i-guide ka niya para, kasi ang Holy Spirit talaga, lenient siya, yung soul, mabanayad siya kung lumapit sa'yo at makikita doon yung joy, kasi yun yung bunga niya, di ba? Yung kapayapaan, parang walang nag-a-against o kasi kumilos yung Holy Spirit talagang lahat mabibless. Ngayon kung may mga bagay na hindi parang nag-arise, hindi yan galing sa Holy Spirit. Amen? Ayan, chapter 7, prophetic and etiquette. So may etiquette po siya. Kaya bilang tayo mga anak, mga lingkod ng Diyos, dapat alam po natin ito para proper po yung ating pag-service na gagawin sa Diyos. Bilang tayo po yung mga prophet. Amen? O mga anak, mga lingkod ng Diyos. Number 8, false prophet yan. Malalaman din natin. Kasi si Satan merong lagi. Perverse o yung may katapat lagi. Kung may Jesus siya, meron din silang yung Antichrist. Kung meron ang Panginoong Diyos ng Holy Spirit, meron din siyang yung si Satan, bad spirit, yung mga niya. At So meron din pala sa Trinity. meron din mababasa niyo po yan sa Revelation. So kaya yan, yung kung may propeta ang Panginoong Diyos, False prophet. mayroong false prophet. Ayan dagdagan mo, nalit po yung isa, hindi nakuha. Number 9, last na yan. Napicturean mo agad eh. Wala nang isa. So, yan. Yung panghuli, yung pa-practice natin, yung pagpa-practice. Amen. So, tapos na po ito yung ating magiging God willing, matalakay natin ito lahat. Pero yun nga, dahil tayo ay medyo kapos sa oras, God willing, makakatalakay nito lahat, mas maganda po dapat meron tayo ding yung
inaano natin tapos bibigyan ng certificate o ano. Kagaya nung ginawa namin dito, meron kami nun. Proper, proper education, proper teaching. Yung kagaya yung ginagawa natin. Kaso ito lang, yun yung, siguro po, gawin natin ito para lahat, lalo na sa leadership. Pagka ang Panginoon Diyos ay nangusap, alam natin kung paano gagawin. Sa bagay, hindi naman importante yung mga diploma eh. Importante may natutunan. Importante may natutunan ka. Pero bilang pag-encourage ba na, kami nag-aaral doon nung baka sa susunod sabihin, wala naman tinures pastor eh, ganyan lang eh. Pero marami po na tayong mga pinag-aralan, yun nga lang, wala tayong mga certificate na binibigay. Mga una, di ba? Sa homiletics. Alala ko tuloy kahapon si Pastor Panetong sino ang bacon, sino ang builders. Walang nagsasabi na akin. Diba? Sino ang builders sa iya? Sino? So, yun kasi yung kinausap ko sila, pero nagre-refuse sila eh. Kaya, Kasi alam ko yun, may inano ka na doon, in-appoint na eh. matagal na, Kasabayan pati ito sila. matagal na si Brad Janjan kay Pastor Pong, nung umalis siya, di ko na yan. Kaya ang tanda ko na naano siya nung elder na sa nasa Sulimanya. Kaya yun yung nilinaw ko. Kaya yun nga lang, yung category. At diba sabi doon, maayos yung pamumuhay, ginagalang ng mga anak. Nakita ko yung lahat ng katangian doon kay Brad. Dyan. Ang kulang nga lang siya, nagre-refuse siya mapagturuin. Yun yung kulang sa kanya. Pero alam ko marami na siyang na-accumulate na knowledge. Ang kailangan lang application. Nakilala ko yan si Kuya dyan, binata pa yan eh. Nag-i-invite na yan sa akin lagi Bible study. Kasabayan niya na Brad Francis nung tinuturuan ni Pastor Pong sila Brad Francis sa bata. Kaya ang category nila Brad Francis, si Brad Janjan, pasok na yan sa sa elder. Ano na ang knowledge na about kasi parang 90s pa ata. Pero mga at the end din kasi, 99. Yung puso din kasi yung Yung commitment. ready na ba? Yung commitment Kasi na. mahirap din kasi kahit Kasi yan sabihin talaga lagi matagal ang na. nag-encourage sa amin ng mag-Bible study. Kasi lagi silang binibihis ni Pastor Pong. Ready dyan, inaabot sila ng alauna nung nandito pa siya. So, kung sa pag-aaral, may pag-aaral sila maraming beses. Ayun. Bagamat yun, hindi kaya nung ginagawa natin ngayon, may mga certificate talaga. So, tuloy po tayo. Dito na tayo sa ayan, susunod po tayo. Ano lang naman yun pinakita ko yung mga aralin natin. Ay, dito na pala. Ito yung introduction. Ayan o. Yan yung talaga. Ha? Nag-lay na hands. Nag-levels. So, Ayan. Ito yan, introduction. Basta yung nakabilog siya, ito yung topic tatalakayin. Yan yung pinakita natin sa atin kanina, di ba? So, dito tayo sa Ayan, pakibasa. In the days of the prophet, there arose a company of men who were called the sons of the prophets. Sandali, ba't hindi na ito mabaliktad? Hindi na siya mabaliktad, ano?